Mga kapuso, update sa Middle East kung saan isang Pinay caregiver nga ang nasawi sa Israel. Ipinakita sa atin ng kanyang kaibigan ang pinsala sa gusali kung saan siya nasawi. Nakatutok si JP Soriano. Sa nagpapatuloy na airstrike sa Israel, isang Pilipino na ang kumpirmadong nasawi, si Mary Ann Velasquez de Vera. Siya po ay isang caregiver sa Israel na tinutulungan ang kanyang alaga para dalhin sa bomb shelter. Ngunit hindi na po nakaabot sa bomb shelter at inabutan na sila bago sila nakarating. Na-move niya to safety yung kanyang employer, pero siya nadaganan yung impact na punta sa kanya. Oo. So another act of bravery on the part of our kababayan. Ang kaibigan at kapwa OFW sa Israel ni De Vera labis na nagdadalamhati, lalo na nang makita ang gusaling tinutuluyan ng kaibigan. And then, wow, I cannot explain. Talagang yung kaba ko sobra-sobra na. Alam mo yung parang luluwa na sir yung puso ko. Naturally naman sa ating Pilipino yon na mas uunahin pa yung kapakanan ng employer, hindi niya maiwan, kesa i-save yung sarili niya. Kwento ni Mel, isa raw talaga sa pangarap ni Mary Ann o Michelle ay ang magkabibi na sila ng asawa. Hanggang nitong hapon sunod-sunod ang airstrikes mula sa Iran sa Israel. Sa missile strike na ito, 6 ang nasugatan. Tulong-tulong naman ang mga bomberong ito para maapula ang sunog ng hiwalay na pag-atake. Kita rin kung paano napulbos ang isang gusali. Siyam na ang nasawi riyan habang patuloy ang paghahanap sa mga natabunan. Sa kuha nga ni Mel, makikita ang mga nagkabasag-basag na bintana sa ilang gusali dahil sa impact ng pagsabog. Entrance in our building. Ang OFW sa Qatar na si Lester, nasaksihan ang ilang araw ng airstrike. Ayun, no. Oh, yan na, nako. Dahil sa kaba, ipinagpasa Diyos na lang ni Lester ang nasaksihan. Jesus Christ, ligtas niyo po kami. Sa SOFAR app, makikita ang mga pulang ito na sumisimbolo sa dami ng missiles na pinakawalan dahilan para i-activate ang air raid siren sa bansa. Kaya may mga nagpalipas ng gabi sa underground stations, kabilang na ang mga OFW. May 22 Pilipino sa Israel na nagsabing gusto ng magpa-repatriate. Meron ding 30 Pilipinong nag-pilgrimage sa Jerusalem na stranded ngayon. But the biggest problem is that the airspace here in Israel is obviously closed. Tapos we were advised also by the Philippine Embassy in Amman, Jordan, that the airspace also in Jordan is closed. So parang ang hirap mag-repatriate via Jordan. So right now we're considering Egypt as a departure point. Aabot sa humigit kumulang 31,000 ang mga Pilipino sa Israel. The people the embassy people can continue functioning to give the utmost service sa mga community members. So we have to find a way. Ang Embahada ng Pilipinas sa Tehran, Iran, sinabing handa silang gawin ang lahat para mailikas ang mga Pilipinong nasa Iran sakaling magsabi sila na gusto na nilang bumalik ng Pilipinas. May 800 Pilipinong nasa Iran, karamihan kasal na sa mga Iranian. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras.